Ito po si Engineer Sunny Magtibay ng Red Cobra Game Farm and your lover boy pagdating sa pagmamanok. So samahan niyo ko ngayon para mamili dito sa ating mga broodstag na nakahanda dito at isi-share ko po sa inyo yung mga karakteristik na hinahanap natin sa isang broodstag. Mga kasabong, tara, samahan po ninyo ako. Mga kasabong, ito po yung isa sa mga karakteristik na ginagawa natin sa pagpili ng ating mga gagawing broodstag. Even though ito napungusan kasi po syempre grupo-grupo yung pagpupungos natin, pero sa akin naman po hindi ko masyadong binibigyan ng masyadong pansin yung sinasabi ng iba na yung prepare ng iba na may palong. Ako naman pwedeng walang palong or pwede rin yung may palong. Ngayon, ang hinahanap ko sa kanila yung mga karakteristik ng original na ginamit ko. For example, ito apo na, 'di ba? So, sa aking experience tinatandaan ko yung karakteristik ng kanyang mga lolo o ng kanyang tatay kung ano yung mga nagpapanalo ko. Tapos, even do kahit siya ay direct na anak, kung wala sa yung mga karakteristik nung sinasabi ko na pinagmulan nila na lahi, hindi ko sila ginagamit. Tulad po nito, mark niya po ay left nose. Nag-iisa lang po siya ng marking niya, left nose lang. Ito po doon sa aking record na ipapakita sa inyo later on, siya yung papuro ko pagdating doon sa ating Irish White Hackle. So mga kasabong, ito po ay nasa mga 8 to 9 months old siya. So mature na siya, pwede na nating isalang. Kasi yung iba, pag sinalang natin, lalo na yung mga 10 months old natin, yung iba nag-start na silang mag-molt, lalo pat hindi agad natin sila na isilong or na ilagay sa ating mga pen. So much better yung mga ganitong edad na gagamitin natin, yung mga 8 months sila, nag-start pa lang sila yung magkaroon ng full maturity nila as a stag. So yung mga edad na ito, kalimitan, ito yung hinahanda natin. So makikita nyo po dito sa example natin, makikita nyo yung balikat. Pag hinipo nyo po ang inyong stag na pipiliin, hanapin nyo po yung parang lumalaban na agad siya. Yung matigas na agad yung balikat. Ito po. Meron kasing mga stag, pag hinipo natin, wala na yung balikat. Parang malamya na po siya, parang hindi lumalaban. Yung isang ginagawa natin, yung ini-spread natin ito, tinitingnan natin yung pagbalik ng kanyang pakpak kung gaano kabilis. Kanya lang hindi ho yan sukatan. Meron po kasi akong isang linyada, gaya po ng bully ko. Pag inopen nyo po yung pakpak niya, kahit na nakahanda na siya, parang malamya. Pero magugulat kayo pag napalaban, nananalo po sila. Mas maganda yung kanilang cutting. So hindi naman po yun basically. Liban na lang kung nakikita ninyo ito sa inyong linyada. So, di ba, may karakteristik na sabi ko, hindi ganun kaganda ang balikat, pero nananalo siya. Syempre, itutuloy natin yan mga kasabong. Kasi nakita naman natin yung performance ng ating manok. Pero syempre, kung wala tayong pinagsisimulan, ito ang una natin tinitingnan, yung balikat. At syempre, itong picture niya, gusto ko yung medyo nakalawit po ng kaunti. Base po sa experience ko, matibay ho silang tumanggap ng sugat. And at the same time po, karimitan ng mga medyo magaganda ang picture ay magagaling po silang mag-cut, mga kasabong. Matibay na, maganda pang mag-cut, And then of course, napansin ko rin na mas malalakas sila. Yung iba po niyan, medyo mas lawit ng konti pa, hindi po ganun sila kagaling ka-agile, katulad ng iba na bilog na bilog. Pero, yun nga po sinasabi ko sa inyo, 1-2 punch pag tumama sila, tapos ka agad. So yun. Tapos yung kanilang haba ng kanilang katawan ay kainaman, yung iba kasi masyadong maiksi, Sa akin po, preferred ko yung may konting haba ang katawan, maganda yung balikat, maganda yung dibdib, maganda yung ilalim. Perfect na po para sa akin yun. Yun muna po ang ating pinagbabasihan. Kasi ako po, mas naniniwala ako na kapag healthy at magaling yung stag mo, of course, i-spar pa rin naman natin ito. Kanya lang, itong particular na linyada na ito is base sa aking mga record, napakaganda na po, kaya itutuloy na lamang po natin siya, mapastagman. Ito nga po, itong linyada na to, kahit 8 months pa lang sila, pwede mo nang ilaban. Kaya early maturing, kaya medyo late ko po siyang binibreed. Isa po yan po sa i-share ko sa inyo. Pag kilala nyo ng isang linyada, di ba, meron tayong tinatawag na breeding season, di ba? October, kailangan may October born ka para sa early bird. Itong mga whites ko na to, ginagamit ko to, late na siya ng season. Yung mga November born. Pero gagamitin ko po siya sa early bird. Bakit po ganon? Kasi minsan, pag ginamit ko siya binid ko siya ng October, hindi ko na siya magamit sa July or sa August, Kasi yung iba nag-start na silang mag-molt or nag-start nang bumaba yung kanilang performance. So yan po mga kasabong. We have to include yung karakteristik ng manok natin at may kakaroon po tayo ng target lagi kung kailan natin sila
papipisain o gagamitin dun sa ating breeding pen. So basically, itong ating stag na ito is a good candidate para sa isang brood stag. Makikita ninyo ang kanyang mata, ano? Mas maganda po yung medyo protruding siya, di ba? O hindi ko naman po hinahanap yung sobrang pula naman, ano? Pero sa akin yan, orange na mata niya, perfect na. Tapos pipiliin po natin yung hindi pa nag-start mag-molt. Kasi mayroong mga stag, dahil nga po medyo hindi agad natin nabigyan siya ng pansin, medyo nag-start na siyang molt. So checkin natin yung mga balugbog niya. Kasi ang pangit po, pag gumamit po tayo ngayong early bird, nang medyo nagsisimula na mag-molt o may mga molt pa siya, pwede pong tukain ng mga inahin o ng mga pulit natin kung saan masisira yung stag. And iwasan po natin gumamit ng yung nag-start na maglugon, ano? Kasi po medyo nahihirapan or yung fertility. Pero kung wala tayong magamit, syempre, kailangan talaga natin mag-breed para this coming early bird. So, gamitin pa rin po natin. Pwede pa rin natin. Kaya lang medyo tututukan natin or baka pwedeng gamitin lang natin within a month, di ba? Hanggang sa lumugon o makatapos ng iba or mag-matured yung iba nating stag, mga kasabong. Of course, ititingnan din po natin yung pagiging balansyado ng ating manok. Napaka-importante po ng pagiging balansyado ng manok natin. Kahit po yan ay regular, pero balansyado ang katawan, sigurado pag pumalo po yan makakasakit. Titingnan po natin ang buntot ng ating mga gagamiting broodstocks, naka 45 degree angle, ano, mga kasabong. Pero kung kita ninyo, yung particular line naman na yun, kahit medyo mababa ng konti, namamalo ng maganda, at nananalo siya sa mga big event, why not, di ba? Huwag nating pilitin yung ating mga sarili na hanapin naman minsan yung wala sa ating manukan. And then of course, yung kanyang liig, importante na mabigyan natin yung tamang haba ng liig ng stag natin kasi pag nakikipaglaban po ang manok, tinitingnan ho nila. Kumbaga sa atin, di ba, pag ambush position, kailangan doon sa mas higher place ka. Ganon din po sa stag natin. Huwag naman po yung sobrang haba ng liig na tipong nahihirapan na po sila pagdating, pag-ilag naman doon sa kanilang kalaban. So yung kanilang mga binti, ano, tinitingnan din po nating maigi yan, itong mga binti ng ating mga stags, ano. Siyempre, yung mga stags po natin na tinatawag na yan, meron ho yan, depende po saan lumaki yan, kung sa bundok, o sa tangkal, ano, sa mga kulungan lang. So, titingnan nyo po ito, ano, talagang kumbaga sa ano, ay perpendicular or talagang, kumbaga sa ano, nakatayo. Ibig sabihin, napakaganda ng paa niya, ano. So, gustong-gusto po yan ng mga mananari. Kasi sabi nga nila, kahit baguhan ka mananari, pagka ganyang kaganda ang silong ng iyong manok, madali pong tarian. Kinukuha na po natin o tinitingnan natin lahat ng mga pwedeng karakteristik na naando sa ating manok, ano, sa particular na linyada na yon, ano. Kasi may mga standard po, syempre baka hanapin natin yung mga standard na sinasabi ko doon sa ibang linyada na wala, ay hindi po. For example, itong bloodline na ito po ang kanyang karakteristik, dapat po maintindihan natin yun bago natin i-breed. Wag po yung sinabi ko ito ganito, wala po sa isang linyada, pero po yun ay maayos at nananalo sa inyo, bakit po natin hindi ituloy? Kaya lamang po ang filosofiya ko pagdating po sa breeding, hanapin mo na lahat yung gusto mong karakteristik doon sa broodcock mo. Kasi the bigger the chance na ito ay maipamana niya sa kanyang mga anak. The more the healthier they are, the structure, everything na nando na hinahanap mo, mas maganda po yun. Kasi yun po ang ipamamana nila. Hindi naman no, siguro pwedeng mag-anak basta-basta si Agamulak ng mga African-American na itsura, di po ba? Basically, kung ano yung ating karakteristik, yun din po ang ating ipamamana. Ngayon, may mga tinatawag tayo ng mga masyadong inbreed na line, medyo may diferensya na yung broodstock nila, gagamitin nila for breeding kasi sabi nila, gumaganda naman ang mga anak. If it works for them, if it works for you, then okay po yun. Ano? Kaya lang sa akin, talagang number one po, ang hinahanap ko is yung magandang pangangatawan, magandang bago ko po titingnan yung tinatawag natin na pure bloodline na sinasabi nila, mga kasabong. Ayoko pong sirain yung diskarte nyo, pero po doon sa naghahanap ng mga alternative kung paano nila i-breed yung kanilang two-way cross, number one pong i-base po natin yan sila sa kanilang mga physical attributes, ano, mga kasabong. Ano. Gustong-gusto ko yun, protruding yung mata, medyo nakalabas. Shiny ang balahibo, di ba? Kasi ibig sabihin, hindi pa siya nag-start na mag-deteriorate o mag-start siyang mag-molt. Ganon din ang kanyang mga kaliski. Siyempre, sa stag naman po, hindi natin minsan kailangan ng sobrang tatangkad. Ano? Kailangan lang natin yung mga medium station katulad dito. So, ang hahanapin ko na lang dito, medyo malaking inahin o medium station din to maintain its characteristic or quality na naandito sa ating brood stag na nahanap.